Ngayon na ang takdang panahon upang magampanan ni Marian ang kanyang bagong tungkulin bilang isang reyna. Ngunit may pagbabago, sapagkat hindi lamang ng bagong reyna ang mga ngalaga sa mga brilyante. Paghiwalay-hiwalayin ko ito upang makasiguro ako na hindi ito makuha ng mga hator. AJ, pumunta ka dito. Pinagkakaloob ko sa'yo, AJ, ang brilyante ng lupa. Naway ingatan mo ito at wag na wag mong ipagpapalit kahit anumang bagay. Buhay ko may aking alay. Sinusumpa ko sa buong Encantadia. Rosita, pumunta ka dito. Ipinagkakaloob ko naman sa'yo ang brilyante ng tubig upang maging dalisay ang iyong puso at isip upang maging karapat-dapat ka sa brilyanteng ito. Gamit ang brilyanteng ito, sisikapin kong panatilihin ang kapayapaan ng buong Encantadia. Marian, pumunta ka dito. Ang aking tagapagmana, ibibigay ko sa iyo ang brilyante ng ating lahi. Ang brilyante ng hangin. Naway ipagpatuloy mo ang iyong pagiging mapagkalinga, mapagpalaya, at pagiging makatwiran. Hindi ko sisirain ang alaala ng aking ama. Kaya manalig kayo sa akin. Uunahin ko ang kapakanan ng Encantadia bago ang aking sarili. Joshua, aking pangalan. Aking panganay na anak. Ibibigay ko sa iyo ang brilyante ng apoy. Joshua, anak, ibibigay ko lamang sa iyo ang brilyante ng apoy kapag ikaw ay nagbago at maging mapagkumbaba upang maging karapat-dapat ka sa brilyante ito. Anong ibig sabihin nito, ina? Karapat-dapat ako sa brilyanteng iyan sapagkat ako ang iyong panganay na anak. Anak, makinig ka na lamang sa akin. Ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti mo at ikabubuti ng buong Encantadia. Kabuti? O sadyang pinagkakaisahan niyo lang ako? Ngayon, ina, hinahamon kita. Joshua, tumigil ka na! Hindi mo na ginagalang ang ating ina! Hayaan niyo siya, anak. Kapag nanalo ako, ibibigay mo sa akin ang brilyante ng apoy. Kapag nanalo ka naman, hihintayin ko ang takdang panahon na sinasabi mo. Itigil mo na to, Joshua! Nilalamon ka na ng iyong kasakiman! Sige, tinatanggap ko ang iyong hamon. Ipapakita ko sa iyo, ina, na karapat-dapat ako sa brilyanteng iyan. Anak, tigilan mo na to. Hindi kita nais masaktan. Sinaktan? Matagal niyo na akong sinaktan. Pinagkaisahan niyo akong lahat. Hinangiyaan ko na nga ni Marian yung trono. Pati ba naman brilyante pagdadamot mo?
Hindi totoo yan! Pantay-pantay ang pagmamahal ko sa inyong lahat! Hindi, ina! Mas mahal mo sila kesa sa akin! Ngayon, sisiguraduhin kong matatalo kita! Ngayon, ibigay mo na sa akin ng brilyante! Anak, hindi mo to kailangan gawin para makuha ang gusto mo. Ina! Nasa panganib si Ina. Kailangan natin siyang tulungan! Ina, ibigay mo na lang sa akin ng brilyante kung ayaw mong masaktan. Dalian mo, ina! Sige, subukan mong gumalaw. Hindi! Hindi ako papayag! Ina, nanalo ako! Ibigay mo sa akin ang brilyante! Na, huwag mong ibigay sa kanya ang brilyante. Hindi siya ang karapat-dapat. Ano nga ina, gagamitin lamang niya ito sa kasamaan. Anak, hindi to ang tanging paraan para makuha mo ang iyong nais. Ina, may kasunduan tayo. Kaya ibigay mo na sa akin ang brilyante. O ito, tanggapin mo. Ngunit ina, hindi siya ang karapat-dapat. Hindi anak, ang kasunduan ay kasunduan. Natalo niya ako sa aming laban. Kaya nararapat lamang na makuha niya ang kanyang nais. Mabuti naman at alam mo. Kaya ibigay mo na sa akin ang brilyante. Ina, hindi ako papayag. Tumakas na kayo. Hindi dapat makuha ni Joshua ang brilyante ng apoy dahil hindi siya ang karapat-dapat. Mga kapatid, itakas niyo na ang ating ina. Tara na, ina! Hindi maaari! Pashnea! Itigil mo na to, Joshua. Hindi ikaw ang karapat-dapat sa brilyante ng apoy. Antayin mo ang takdang panahon. Mag-antay ka! Hindi! Ang kasunduan ay kasunduan. Makukuha ko rin ang brilyante, ina! Anak, anong ginawa mo sa iyong kapatid na si Joshua? May nangyari bang masama sa kanya? Wala, ina. Hinayaan ko lang siya makatakas nang sa ganon ay matutunan niya ang responsibilidad upang maging karapat-dapat siya sa brilyante ng apoy. Mabuti naman kung ganon, anak. May pagmamahal ka pa talaga sa iyong kapatid. Wala na akong pagmamahal, ina. Ginawa ko lang yun dahil yun ang nararapat. Hindi ko kayang saktan ang iyong panganay na anak. Busilak talaga ang iyong puso, anak. Kaya nararapat lang na ikaw ang pumalit bilang isang bagong reyna. Kaya hindi ako nagkamaling pinili kita. Ina, bakit ako yung pinili mo na maging pinuno sa Releo? Eh hindi naman ako ang karapat-dapat. Dapat si Joshua ang iyong pinili dahil siya ang iyong panganay. Dahil busilak ang iyong puso, anak, nasa sayo ang katangiang hinahanap ko bilang isang reyna, mapagkalinga, mapagpayapa, at makatwiran. Makakaasa kayo sa akin, ina. Hindi kayo nagkamali na piliin ako bilang isang reyna. Uunahin ko ang kapakanan ng Encantadia bago ang akin sarili. Isinusumpa ko yan! Mabuti naman kung ganun, anak. Sige na, ina. Kailangan mo nang magpahinga para may lakas pa kayo bukas. Sige, anak. Ikaw rin, magpahinga ka na rin. Alam kong napapagod ka. Hindi dapat ako magpahinga. Kailangan kong pumunta sa labas ng Releo. Baka nagmamasid si Joshua. Isinusumpa ko, ina.
makukuha ko ang brilyante ng apoy. Gamit ang katawan ni Cassiopeia, makakapasok rin ako sa Lireo. Kawal, kamusta ang iyong pagbabantay dito sa labas ng Releo? Okay lang naman po, mahal na Reyna. Buti naman. Bantayan nyo na maigi dito sa labas ng Releo. Doon ako magmamasid sa likod. Cassiopeia? Oh, Marian. Anong ginagawa mo dito sa likod ng Releo? Ikaw dapat ang tatanungin ko. Anong ginagawa mo dito sa Releo? Di ba dapat nakakulong ka sa kagubatan? Bakit? Bawal ba akong bumisita dito sa Lireo? Bibisitahin ko lamang ang iyong ina. Hindi naman sa ganon, Cassiopeia. Ngunit, nagtataka lamang ako. Bibisitahin ko lamang ang iyong ina. At kayong mga sangre. Nabalitaan ko kasi na naglakas ng loob si Joshua na kunin ang brilyante ng apoy. Ngunit hindi niya ito nakuha. Oo, Cassiopeia. Tama ang iyong nabalitaan. Mga taksil! Bakit hindi binigay ni Inang Reyna ang brilyante kay Joshua? Dahil si Joshua naman ang karapat-dapat sa brilyanteng iyon. Kailangan niyang matutunan lahat para maging karapat-dapat siya sa brilyante ng apoy. Pasnea! Pasnea! Kailan ang tamang panahon na yan? Cassiopeia? Hindi ako si Cassiopeia. Matagal nang patay si Cassiopeia. Narito ako upang kunin ang brilyante ng apoy. Sinasabi ko na nga ba, hindi ikaw si Cassiopeia. Tama nga ang hinala ko. Kung sino ka man, umalis ka na dito sa Releo kung ayaw mong masaktan. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakuha ang brilyante ng apoy dahil nararapat lang yun kay Joshua. Sino ka ba? Magpakilala ka. Hindi na mahalaga kung sino ako. Ngayon, kung gusto mo ng laban, pagbibigyan kita. Kung yan ang iyong ninanais, pagbibigyan din kita. Brilyante ng hangin. Pasnea! Gumamit ka pa talaga ng brilyante! Sino kaya yun? Anong kapangyarihang meron siya? Kailangan itong malaman ni Inang Reyna. Pasnea! Kung hindi dapat gumamit si Maria ng kapangyarihan ng hangin, matatalo ko ata siya! Pasnea! Babalikan ko sila. Gagawa ako ng paraan upang makuha ko ang brilyante ng apoy! Sangre Marian, nabalitaan ko kung anong nangyari sa iyong kapatid. Bagay lang kay Joshua ang ginawa ni Ina sa kanya dahil hindi siya ang karapat-dapat sa brilyante ng apoy dahil hindi pa niya natutunan ang lahat ng mga responsibilidad. Ngunit siya ang panganay na anak. Panganay nga siya, pero si Ina yung nagpasya. Kailan mapapasa kamay ni Joshua yung brilyante ng apoy, Sangre Marian? Hindi ko alam, Gorna. Siguro sa takdang panahon. Bakit ang dami mong tanong? Tara na nga, tara puntahan na natin si Inang Reyna. Sige po, Sangre Marian. Nakabalik na ako sa dati kong anyo. Kailangan ko makapasok sa Encantadia.
Cassiopeia? Joshua, alam ko na kung anong katangian ang meron ka. Ano po ang ibig niyong sabihin, dating Reyna ng Lereo? Hindi na mahalaga at hindi na mahalagang malaman mo. Ngayon, sagutin mo ang aking katanungan. Wala na akong oras dyan, Cassiopeia. Pashnea, bakit ka nagtraidor sa Lereo? Hindi ako ang nagtraidor, Cassiopeia, kundi sila mismo ang nagtaksil sa akin. Hindi totoo yan. Hindi gagawin ng inang Reyna iyon dahil mahal ka nila. Ginawa nila yon dahil yun ang nararapat. Hindi totoo yan. Kasinungalingan lamang ang lahat. Ikaw na mismo ang nagsabi niyan, Joshua. Antayin mo ang takdang panahon. Ibibigay ni Inang Reyna ang brilyanting nananais mo. Hindi na ako mag-aantay sa tamang panahon, Cassiopeia. Ako na mismo ang gagawa ng paraan para makuha ang aking nais. O sige, pagbibigyan kita sa gusto mo. Tandaan mo, pagsisisihan mo lahat ang iyong gagawin. Pashnea! Sana hindi magsumbong si Cassiopeia sa Inang Reyna. Ay, nakakulong pala siya dito sa gubat. Sana magampanan ni Marian ang kanyang bagong tungkulin bilang isang reyna. Sana maging okay ang lahat. Sana babalik na ang aking panganay na anak na si Joshua. Inang Reyna, nandito na po si Sangre Marian. Marian, ano pala ang iyong sasabihin sa akin? Ina, may nakasalubong ako kanina. Kawangis ni Cassiopeia. Saan? Sa likod ng palasyo, Ina. Ano? Paano nakapunta dito si Cassiopeia sa ating palasyo? Ngunit nakakulong siya sa gubat. Na nga ang pinagtataka ko. Sino kaya yung nilalang na yun, Ina? Napakalakas niya. Wala naman akong kakilalang taga rito sa Encantadia na gumagaya ng mga wangis natin. Sino kaya iyon? Ano kayang pakay niya rito? Kaya, Ina, magdagdag pa tayo ng mga kawal upang maging ligtas tayo dito sa Releo. Sige, anak. Gurna, inuutusan kita. Pumunta ka kaagad ngayon sa Adamia upang maghanap ng maraming kawal. Sige po, mahal na Reyna. Masusunod po. Anak, nagkita ba kayo ni Joshua? Hindi, Ina, hindi kami nagkita. Asa na kaya si Joshua ngayon? Asa na kaya yung kapatid mo? Kumusta na kaya siya? Huwag na kayo mag-alala, Ina. Alam kong nasa mabuting kalagayan si Joshua ngayon. Ito na ang pagkakataon ko para mapatay ko si Inang Reyna. Sana nga. Ina! Ina? Sino yun? Diyan ka muna, Ina. Babalikan kita. Nakita yata ako ni Sangre Marian. Ina? Saan ka pupunta? Anong ginawa mo sa aking ina? Pashnea! Akala ko malakas yung sangre na yan. Sobrang hina pala. Sige, tumakbo ka! Brilyante ng hangin, inuutusan kita. Tanggalan mo ng hininga ang pumatay sa aking ina! Buti nga sa kanya. Kailangan ko nang bumalik sa palasyo.
maliligtas pa kita. Huwag mo na akong iligtas, Marian. Hanggang dito na lang ako. Ina, huwag mo akong iiwan. Hanggang dito na lang ako, anak. Basta pangako mo sa akin, gagampanan mo ng mabuti ang ating palasyo. Ina, huwag ka magsabi ng ganyan. Wala na akong magagawa pa, anak. Hanggang dito na lamang ang iyong ina. Bago ako mawala, kailangan ibigay mo to sa iyong kapatid na si Joshua. Ipangako mo yan sa akin. Ina! Hindi! Ina, pagbabayaran kung sino man ang pumaslang sa aking ina.